Magandang araw sa inyo mga banateros. Ay grabe ho itong si Castro. Talagang binastuso ang Iglesia ni Cristo. Nako, hindi maganda yan. Nako madam, hindi maganda yan. Huwag niyong subukan. Siguradong meron kayong nako. Sa bagay. Wala tayong magagawa dahil kayo ay isang child abuser. You are a convicted by the court as a child abuser. Hindi ko nga alam bakit kayo nasa kamar eh. Hindi ko maintindihan kung bakit kayo nilagay dyan eh. Hindi kayo nilagay, binoto. Hindi ko maintindihan at dapat tinatanggal na kayo eh. Yun yung wala namang conviction. Tinanggal nga dyan for ethics eh. Kayo pa kaya convicted. Sa madaling salita, guilty. Beyond reasonable doubt that you are a child abuser. Ididiin ko pa, child abuser. At hindi po ako nagsabi niyan, korte. Korte po nagsabi sa madaling salita na patunayan, may mga witness, hanggang nagkaroon ng cross-examination at sinabing ikaw ay isang nang-aabuso. Yun na ikaw ay convicted. Kaya, alam nyo madam, kung meron mang may karapatan, wala ho kayo. Sigurado ako doon. Negative. Negative po kayo. Hindi nga ako kayo zero eh. Negative po kayo. Talagang kayo ay walang karapatan. Pakinggan natin kung papaano binanatan ni Castro itong Iglesia ni Cristo at binara naman siya ni Panelo. Yun. Iba talaga tong abogado na matalino na to, hindi katulad nung isang bobong abogado na disbar 2 beses. Lakas makasabi nung animal na yun, bobo daw tayo mga DDS. Ikaw nga, 2 beses ka na disbar eh. Anong tawag sa'yo? Mas bobo ka pa sa tanga. Di ba? Panoorin natin ito, panoorin natin itong banat ni Castro. Tingin. Ikaw, Sec Panelo, you think the rallies ba is still an effective tool in terms of, pushing our public servants to do something or not? Definitely, pressure yun. Pressure yun, lalo na kung marami. Tapos nakikita mo, iba-ibang grupo na eh. Yung sa 18, simbahan. Ako, yung sa 31. Kala ko sa mga dilaw yun, kila Tony Carpio yun. Kasama. Kila Tony Carpio yun eh. Kasama. Oo. Tapos yung sa Luneta, malaba. Although... Ito si, Attorney Panelo, talagang ginagano nyo pa yung mga kakasama niya. Kasi yung kasama niya dito, yung nasa kaliwa, yung ICC, na, ewan ko, prosecutor, abogado, di ko alam kung anong ba posisyon niyan. Nanggugulo na. Pero makakaliwa yan. Alam na natin kung ano ibig sabihin ng makakaliwa. Di ba? Alam natin yan. Yan ay parte ho ng mga makakaliwang grupo. Di ba? Alam na ho natin yan. Matik na yan. Gago! Kaya pa na yan tingin niya dito. Alam mo ba naman, si Sec Panelo, masungit pa naman yan. Maano pa naman yan. In support of the president, pero effectively you're supporting Sara also. Pero ikaw, Sec Panelo, do you agree that it is not a matter of paramihan ng tao sa rally? Alagang, sabi ko nga from the very start, di ba? Yung military, hindi gagalaw kung ang tao wala dyan. Ang history natin shows that military will only come out or withdraw its support pag nakita nila ang tao nandiyan. Hindi mo mapapalabas siya. Kayo, Congressman Castro. That's a good answer. Alam nyo kung bakit? Alam nyo, kasi tinatanong siya kung meron bang value yung marami ang umaten sa INC. Ang sagot niya kagad, importante yan. Kasi nga, tandaan ninyo, ang military, hindi huyang gagalaw without the people. Bakit ho kanyo? Sandali. Ibig mo bang sabihin, banat ba'y nag-i-incite to sedition si Panelo? I don't think so. You do not understand the Constitution. If that's the way you think. Kasi kung babasahin ninyo sa ating konstitusyon, Google natin, AFP. Fernandez, hindi F, hindi P, hindi pala P. Baka mamaya APP yan eh.
AFP. Okay? Ito ho, sabi sa ating konstitusyon, chatamate. Ito sabi pa nga ng what is the constitutional norm of, the armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Yan ang nakalagay dyan. Nasa section 4 po yan. Kaya nga, chatamate, kasi hindi ko makita yung eksaktong nasa yung konstitusyon natin yan eh. Kasi para mas maintindihan natin na hindi nag-i-incite ng sedition si Panelo. Yan po ay nakalagay sa section, I think section, wait. Ito lang. Yan. Sa 1987 Constitution, Article 2, Section 3. Civilian authority is at all times supreme over the military. Ibig sabihin, tayo ay mas mataas. Tayong mga Pilipino, tayong sibilyan, mas mataas tayo over the military. Supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state. It doesn't say protector of the government officials or the politicians. Sabi dito, it is the protector of the people and the state. Its goal to secure the sovereignty of the state and integrity of the nation. National territory. Ayan po, ibig sabihin, ang kanilang trabaho, protektahan ng tao at yung state. Ang goal nito, yung sovereignty ng ating territory. Yan po ang trabaho ng AFP. Sa madaling salita mga kababayan, in a simple and layman's term, ang mga sundalo, ang Army, AFP, Armed Forces of the Philippines, na andyan sila to protect the rights of every ordinary citizen, especially yung talagang Kaya nga, pag nagsalita na ang taong bayan, that's the time na sumusunod. Sa madaling salita, yung will of the people, iyan po ay command sa AFP. Kaya nga sabi ni Panelo dito, napaka-importante na hindi gumagalaw ang AFP without the will of the people. Kung ano ang talagang saloobin ng majority ng mga tao. Napaka-importante tao. Kaya hindi mo pwedeng ibaliwala ang nangyaring rally. Kasi yan po ang damdamin ng tao. And, sabi nga sa Section 3, civilian authority is at all times supreme over the military. Maganda ho nga maintindihan natin yan. Kaya hindi yung inciting to sedition ito. Sinasabi lang kung ang boses na ng taong bayan ay ganito, dapat pong sumunod ang ating mga kasundaluhan. Do you think that... noong rally sa 31, malaki ito dahil combination ito nung lahat ng mga impeachment complaints, yung tatlo na impeachment complaints, kasama na dyan yung lahat pa ng supporter ng impeachment. So, tinatanong kasi yung rally na naganap sa kanila. Ang sagot niya, hindi, meron pa tayong mas malaking rally. Ano? Bakit? Aminado ka ba na nilangaw talaga yung rally nyo? Kasi pag tinanong mo mga INC tsaka yung iba pang dumalo nung nakaraang prayer rally, wala silang sasabihin, hindi, meron pa kaming next na mas malaki. Ikaw, tinanong ka tungkol sa rally nyo, ano sagot mo? Hindi, meron kami mas malaki sa January 31. Bakit ganun ang sagot mo? Kasi alam mong nilangaw kayo, di ba? Alam mong walang nagpunta nung nakaraan yung rally. Yung pautot ninyo, bilang lang siguro yun. Sa tingin ko nga, mga organizer lang yun, tsaka yung mga vlogger na gustong kumita eh. Di ba? Talay. At least malinaw ito. Hindi ito nagkukunwari. Nako! Ayan ang unang banat. Malinaw daw ito.
Hindi ito nagkukunwari.